Magandang umaga, Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Eric Tayag. Kasama ko po ngayon si Dr. Jonathan David John D. Flavier, ang first nominee, habang ang inyong lingkod, ang second nominee. Hayaan niyo po kami ay magpahayag muna bago kami sumagot sa inyong mga katanungan mamaya. Ang ating lipunan ay maraming pagsubok na nararanasan sa nakalipas na 4 na taon sa panahon ng pandemya. Nananatiling matatag at naghahangad ng walang patid na pag-asa ang marami sa atin upang makamit ang atin ng pinaka-aasam-asam, partikular na ang isang magandang buhay at mapayapang kapaligiran. Kasama na dyan ang pagkakaroon ng masiglang buhay na ligtas sa sakit at anumang sakuna na madalas ay nagdudulot ng lungkot at pighati. Sa kasalukuyan, ang pangako ng universal healthcare ay hindi pa abot kamay. Ngunit patuloy ang ating pinag-isang layunin na ito ay pagtatagumpayan natin sapagkat likas sa ating lahi na hindi tayo basta sumusuko. Marahil ay marami sa inyo nagtatanong kung ano ang maaaring maging papel ng bawat isa sa atin upang maisakatuparan ng isang malusog at matatag na bansa. Salamat, Secretary Eric. Kasama namin ni Secretary Eric, si General Benny De Leon at saka si Andrew Jimenez. Mga kasama naming iba, pinapasok lang kasi yung mga bagong ligo, yung 6 na hindi pa naliligo nasa labas. Pero kami ho lahat ay nagbubuo ng Health Alliance Philippines o HEAL Philippines. Isang partido na hindi naman nangangako. 2 minutes. Okay, stop. Tanong na lang po sa media for 8 Sige po. minutes. Okay. Dwight Rappler. Mr. Dwight po from Rappler. Sir, siguro para mabigyan na rin kayo ng way to continue your speech. Pag nahalal po kayo sa House of Representatives, what will be your top priority? Like kapag naupo kayo, yung una yung ihahain na panukalang batas? Tama-tama kasi sa amin ay nakasama na namin yung mga nasa Kongreso at saka Senado. Hindi bagong batas ang kailangan eh. Andyan na yung mga batas na pwedeng sakyan at ipatupad. Halimbawa, yung universal healthcare na magpipitong taon na, kulang pa ang pansin. Ang interest namin sa pribadong sektor ay itulak na mas maraming magagawa yung pamahalaan kung magkasama ang pribadong sektor, mamamayan at yung pamahalaan. Sir, what do you mean? Yung ibig sabihin po ba ninyo ay amyendahan yung batas or ibig sabihin congressional oversight functions ng Kongreso para mag-take part kayo doon to make sure that the laws are being properly implemented? Yes to the second, no to the first. No amendments are necessary. But as an oversight function, we see na the implementation of the Universal Health Care Law, as one example, is not complete. And that's something we can push. Sir, sorry, I missed your name lang po. Pwedeng pakiulit lang po. Jonathan David Flavier, John D. Flavier. So we're trying to let's do it again. Thank you po, sir. From Teleradio, Nico Baksik. Magandang umaga po, sirs. Yes po. First of all po, kay Secretary Tayag. Tayag, bakit po sir second lang kayo? Ba't kayo nag-decide ng second? Pero, Okay. Una, hindi ako secretary. Ako'y undersecretary. USEC, yes po. Okay, ikalawang kalihim ng Department of Health. Ako'y kariretiro lamang. Ako'y naniniwala na ang pagiging unang nominee o pangalawang nominee ay hindi naman issue sa inyong lingkod. Sapagkat kami ay pinagbuklod at ngayon nga narito kaming umaga sa isang adhikain na sana po ay matanggap po ng ating mga kababayan. Kami po ang kumakatawan sa Health Alliance Philippines o Health PH para sa ganon ay mapagbigyan namin ang mga hinihiling ng ating mga kababayan. At sa katanungan niyo po, bakit second nominee? Ang inyong lingkod po ay maglilingkod
kahit una po yan, pangalawa, pangatlo, pagkat ang paglilingkod ay hindi naghahanap po ng mataas na pwesto. Salamat po. Second question lang po, anyone can answer this. What makes you different from other party list group na ang focus po ay welfare po ng mga health workers po natin? Thank you po. By the nature of the question, meron din kasing interest yung health workers natin. Napakahalaga ang human resources for health. Pero ang dala namin, bukod doon, ang unang tinutulak namin at sinusubukang paglabanan ay yung private-public partnership in health in particular. Halimbawa, karamihan sa aming suporta, kasama namin yung mga health maintenance organizations, mga life insurance agencies na nakakaligtaan na napakalaking kinikita na pwede ding idagdag sa serbisyo sa public health. Halimbawa, yung dalawang yon, madalas hospitalization lang ang tinututukan, pwede silang hikayatin na kasama sa public health, preventive measures. Sa kabilang banda naman, yung gobyerno, dahil nga for-profit private sector, kung minsan tumataas ang kilay na nakakalimutan na pwede din kasama. Okay. Ms. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Hi, sirs. Good morning po. Yung po bang pagpasok ninyo na mga kabahagi po ng health sector dito sa political arena is an indication na somehow medyo maraming disappointments, nababagalan sa sistema. Kaya kayo mismo na nandun sa gitna ng mga pagsubok ng health sector, kayo na mismo yung pupunta doon to fight for the advocacy. Isa lamang yan sa adhikain namin, Ms. Cheryl, sapagkat ang tingin namin ang Health PH ay makakatulong sa maraming paraan. Hindi lamang ang pagsama-sama namin para kami ay makapag-unayan sa pamalaan, ay para rin palakasin ang pribadong sektor sapagkat sila po ay may pakialam din. At ito po ay importante po para maisulong natin na mapagtagumpayan ang ating inaasam sa universal healthcare. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi pa abot kamay. Marami pa tayong guguguling panahon at pagkakaisa bago po mapagtagumpayan po natin ang lahat pong yan. Salamat po. Ms. Mads Ay, Villar. sandali, Ay, sorry. please. Another Opo. question, please. Dr. John D, isang ano lang po, tanong din. Bakit po nag-decide na bumalik sa political arena ang isang Flavier? We all know your father, Dr. Flavier. Apart from saying, let's do it again, the political arena has its important functions. So I have been, Secretary Taeg has been in public health for 35 years in service. I have also been in service. Like the example set by Senator Flavier, who was in health service as Secretary of Health for several years, there is also a role in trying to sustain the gains of what you have done in service applied to laws and legislation. But in this case, the laws are there, there's a need for oversight and extra push to encourage more cooperation. In our case, especially for public and private partnership and cooperation. Okay. Ms. Thank Mads you. Villar, Net 25. Hi, sir. I'm here po. Good morning. Kay Dr. Tayag po. Sir, what made you decide to join politics po? Napakahirap po ang desisyon para sa inyong lingkod. Katunayan, nung nandun pa ako sa Kagawaran ng Kalusugan, ay marami nang lumalapit sa inyong lingkod upang sumali sa politika. Yan po ay hindi ko po binigyan ng pansin. Ngayon po ako'y nagretiro, ako po ay nananatiling tapat sa sinumpaan ko pong tungkulin at kailangan po akong makumbinsi at nakumbinsi ko naman po ang sarili ko. Kinausap ko ang aking pamilya sapagkat ano nga ba ang tanging dahilan kung bakit ako sasama rito. Nakikita ko po na may isa pang paraan para maisulong ang isang magandang bukas pagdating sa ating kalusugan at yan po
ang pagsanib sa isang party list na pinaniniwalaan ko po na makakapagbigay sa atin ng malawak na pag-iisip at mabuti pong hangarin. Maraming salamat. Opo. Thank you, sir. Other than UHC na nabanggit po ninyo, ano pa po yung priority bills na if ever na pala rin po sa Kongreso ay plano pong isulong ng HILPH? Yan po ay magkakaroon kami ng konsultasyon sapagkat hindi po bagay rito na ang amin lamang nasa isip ang siyang dapat mamayagpag. Ang pakikipag-ugnayan po sa publiko, sa pamayanan at sa lahat ng stakeholders ay isang mabisa pong paraan para sa isang magandang collaboration na magkakaroon kami ngayon ng pagkakataon na balangkasin ang mga batas at yan ay mangangailangan sa pagre-review ng mga nagkaroon na po tayong mga batas at mga batas na magbibigay po ng linaw para maisakatuparan natin ang universal healthcare. Maraming gawain po yan. Okay, maraming salamat.